Nangingitim na nga yung saging ni Kelvin. I mean, yung mga saging na binili niya, kaya naman oras na. Ika nga, the darker the better kasi mas matamis at mas flavorful yung ganyang saging. 4 to 6 bananas ang kailangan natin pero depende sa size. Basta masukat nyo 1 cup. Mineasure ko nga para makita ko kung naka 1 cup mashed bananas ba ako. Okay, sakto. Teka, baka expired na. Nako. Kailan siya? November 2023. Pasok pa sa banga. Gagamit ako ng evaporated milk. Pwede din kayong gumamit ng fresh milk. Ay, pwedeng tansyameter dito. Pero na lang kung talagang bawat patak niyan ay kabisado mo. Lalagyan natin yung vinegar. Ang gamit ko ay brown rice vinegar. Pero pwede yung regular vinegar na ginagamit nyo sa inyong mga kusina. Milk natin. Haluin nyo lamang mabuti tapos mapapansin nyo parang nagbuo-buo siya para bang kultang gatas. Iyan yung ating buttermilk substitute na mas magpapalambot ng ating banana bread. Next, pagsasama-samahin ko lang yung aking mga dry ingredients, all-purpose flour. Isisift lang natin or sasalain para mas madali siyang ma-mix into other ingredients. Isama na rin natin sa pagsisift yung baking soda and baking powder. Alam niyo ba guys, ito sa patok na recipe ko sa YouTube. Ang daming nagme-message sa akin hanggang ngayon. Nag-thank you, nagkikwento sila. Nasa dinami-dami daw nilang napanood at na-try nang gawin. Ito daw talaga yung naging patok sa customer nila. Yung iba nga mga first-timer sa pagbebenta nitong banana bread pero talaga namang naging patok daw na business nila. Hinalo ko na nga rin yung salt at cinnamon. Yung cinnamon, optional pero recommended. I'm using dark chocolate ni Barrels. Barrels, Bekenemen. Siyempre, yung ating chocolate makaka-apekto yan sa tamis ng ating banana bread. Kaya hanggat maaari, dark chocolate yung ginagamit ko. Maglalagay ako ng nuts dahil sayang naman, meron pa ako dito. Pwede kayong maglagay ng walnut, peanut, or iba pang mani na gusto mo. Ito naman yung ating mga wet ingredients. Siyempre yung ating mashed bananas. Ayan ang kainaman pag hinog na hinog yung saging na ginamit mo. Madali siyang i-mash. I will use white and brown sugar to create the best flavors, color, and texture ng ating banana bread. Pwede kayong gumamit ng butter pero ako, mas gusto kong gumamit ng vegetable oil. Pumili kayo ng vegetable oil na hindi nagsusolidify sa fridge. Like canola, sunflower, pwede ding olive oil. Ayun ang sekreto para kahit ilagay mo pa sa ref yung inyong banana bread, hindi siya titigas. Para nga pala sa mga cookware and kitchenware na ginagamit ko, pinupost ko yan sa description box o kaya naman ay sa comment section. Ilagay na rin natin yung ating buttermilk substitute kanina and vanilla extract. Haluing mabuti bago natin ilagay yung dry ingredients. Sa paghahalo, gently cut and fold the mixture. Wag nating i-overmix para hindi maging tough and dense yung ating banana bread. Siyempre, ang gusto nating banana bread ay yung moist, soft, and tender. For business, giveaways, and gifts, pwede kayong gumamit nitong aluminum foil pan. Usually, itong pinakamalit na size ang ginagamit ko. Size is 7 by 3.5 by 2.25 inch. Non-stick naman yung mga pan pero igigrease ko pa rin para sure na hindi siya didikit. At dahil gusto kong malaki yung kalalabasang banana bread kaya ginamit ko din itong aking loaf pan from Kitchen Pro. Usually this recipe yields 3 banana breads kapag ka yung 3.5 by 7 inch na loaf pan ang gamit nyo. Pero dahil napakalaki nitong aking loaf pan na gagamitin kaya 2 banana bread lang yung magagawa ko. Sa dami ng chocolate na nilagay ko kanina parang naging brown na yung color niya and nakakatakam naman talagang tingnan. Pero syempre, para mas masarap, maglalagay pa ako sa ibabaw. Nagpreheat na ako ng aking convection oven ng mga 5 to 10 minutes, 180 degrees Celsius. Mas mabilis palang mag-bake ng mga 15 to 25% sa convection oven compared to conventional oven. Pareho silang may top and bottom heating elements pero yung convection oven meron siyang fan. Usually, 25 to 35 minutes tapos na itong i-bake pero depende kapag ka nag-toothpick test ako and wala ng moist crumbs na sumasama dun sa aking toothpick. Meaning, ready na yung ating banana bread. Naku guys, sobrang sarap ng banana bread na to. Tamang-tama lang yung tamis. Pero pwede nyo pang bawasan o dagdagan. Depende sa sweetness na gusto mo. Grabe, naamoy nyo ba sa inyong mga screen kung gaano siya kabango lalo't naglagay tayo ng konting cinnamon.
Napakaganda ng itsura niya and tingnan nyo naman, super moist and napakalambot. Nilagay ko nga siya sa ref pero kinabukasan malambot pa rin at napakasarap pa rin kainin. Kaya naman try this recipe and comment down below kamusta ang inyong experience dito sa ating super moist banana bread. Ayun lang guys, ako nga palang inyong kusinerang inhinyera, Jane Agustin Silvestres. See you in my next vlog!